Nagbigay ng reaksyon ang matapang at walang sinasantong komentaristang vlogger na si Tim Tarty sa isang interview ni Mayor Isko Moreno sa SMNI. Panoorin. Ito yung reaction ko dito sa interview ni Isko Moreno sa SMNI kay Mayor Isko. Alam mo ga, yung sabi niya na kung naniniwala tayo sa demokrasya, we will respect the 31 million na nagboto kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, parang sampal yun sa mga DDS. Alam mo, pag ako nagtanong sa'yo ng ganyan, tapos sinagot mo ako ng ganyan, nahihiya ako. Lalong-lalo na kung alam ko sa sarili ko na isa ako sa rason na parang gaga ako doon na nagagalit sa Pangulo, na walang karason-rason na hindi ako rumirespeto sa Pangulo na binuto at hinalal ng taong bayan. Parang sinampal itong mga nag-i-interview sa kanya sa SMNI. Di ba? Humanga ako dito sa part ni Isko Moreno kung saan sinabi nga niya na kung naniniwala tayo sa demokrasya is irespeto natin at igalang yung taong bayan na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos, which is tama naman talaga. Kailangan natin irespeto kung sino na talaga yung hinalal ng taong bayan. Kung ang iyong sinusuportahan hindi nanalo or ang iyong sinusuportahan na hindi ang nakaupo, hayaan mong magtrabaho yung hinalal ng taong bayan. Kung gusto mo, antayin mo na lang yung next election, tsaka kayo maghala-balbalin nyo na pinagusto kayo sa buhay nyo kung ano yung gagawin nyo. Alam nyo ga, isa ito sa nagpapagulo sa ating bansa, yung pagiging pagkawala ng respeto. O, totoo yan. Dahil wala ng respeto sa isa't isa, wala ng respeto sa halal ng taong bayan, nagkakagulo po ang ating bansa. Ang masama lang kasi dito, sino ba itong mga nanggugulo na ito? Sino ba itong panay hila ng hila sa gobyerno natin, pabagsakin ng gobyerno natin? Sino ba yung atat na paupuin ng kanilang idolo? Diba? Kayo mga DDS, antayin nyo na lang ang 2028. Hayaan nyo ang presidente na magtrabaho. Kasi wala na tapos na. Nakita mo si Isko Moreno, tanggap na nga niya, diba? So, wala munang politika. Trabaho muna, tapos na wala nang eleksyon. Saka na lang kayo magbumbahan ulit pag eleksyon na. Alam mo, ito yung mga quality ng mga politiko na dapat tingnan natin. Yung hindi talaga sila namumulitika, yung tanggap nila, yung pagkatalo nila, at mas inuuna ang kapakanan ng taong bayan. Kung mapanood mo ang full video nito, sinasabi nga ni Isko Moreno kahit si Leni man yan, si Sara man yan, si Remulla man yan, kahit sino pang presidente ang uupo, ihihimod niya daw lahat para sa kanyang mamamayan sa Manila. You see? Yan ang tinatawag natin na wala kayang pakialam kung sino ang nakaupo, basta kung ano ang mapakinabangan ng iyong mamamayan, go ka. Hindi kaya mamulitika. Ang importante sa iyo, yung iniisip mo, is yung kapakanan ng mga mamamayan. Yun ang dapat na politiko. Hindi yung dahil talo ka, wala ka nang gagawin, kundi manira ka na lang araw-araw, ihilain mo yung gobyerno pababa para bumagsak, para ikaw yung uupo. Alam mo yun? Yung wala ka nang ibang ginawa, kundi manira ka na lang yan ng manira. At yan ang nakakasama sa ating bansa. Alam nyo, bakit hirap na hirap ang ating bansa umahon? Kasi may mga politiko na pilit din nilang binababa ang ating bansa, ang ating gobyerno. Yan ang yung isipin nyo mabuti, analyze nyo mabuti yan. Kung ang mga politiko, kagaya nito ni Isko Moreno, na walang tinitingnan, hindi na mumulitika, wala siyang pakialam kung sinong uupo, presidente, ang importante sa kanya is yung mamamayan niya. Aangat ang Pilipinas. I-compare mo ito sa Davao, ang sabi doon, hindi daw sila papayag na mag-joint exploration doon ang Pilipinas at ang US. Tingnan nyo yan. Paano tayo i-improve niyan kung ang ganyan ang isip ng mga sa gobyerno at sa politika? Na imbes na, sige, malaking tulong ito sa bansa natin, malaking tulong ito sa bayan natin, sa mamamayan, malaking tulong ito. Ay, hindi sila papayag. Mga ampalaya sila yaga. At dahil dyan, sa ganyang ugali ng politiko na ayaw magtrabaho, porket hindi nila kaalyado ang nakaupo, yan ang nagpapahirap sa bayan. Ang tawag dyan, mga selfish, sila yaga. Wala silang pakialam yaga sa mga mamamayan. Ang mahalaga lang sa kanila yaga ay ayaw ko dyan. Ayaw nila sariling interes nila. Ayaw nila kasi ayaw nila na magkaroon ng proyekto ang kanilang kalaban sa kanilang lokal. Para sabihin ng lokal nila ay pinapabayaan kami ng gobyerno. Pero alam niyo naman walang magagawa dyan ang Davao. Pag ginusto talaga ng nasyonal, wala silang magagawa dyan, wala. No? Yan ang lagi nating iisipin Mamili tayo ng politiko na inuuna po ang kapakanan ng taong bayan, inuuna po ang mamamayan.
Huwag tayong pumili ng selfish at wala naman talagang pakialam sa taong bayan. Kung mapakinabangan ba yan or what, wala silang pakialam. Basta ang mahalaga sa kanila, hindi matuloy ang proyekto para sabihin walang ginagawa ang gobyerno. Di ba masama? Ang sama, no? Ang sama ng ugali na yan. Kaya mag-isip-isip tayong mabuti and grabe to. Ang ganda ng ano nito ni Isko Moreno dito. Ang kanyang interview. So, panoorin niyo po yung full video niya at nakakahiya talaga, parang sampal na sampal ang mga DDS dito.